Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Narito na tayo ngayon sa ating Top 1 Best Game sa katatapos lang na 10th edition ng Kamatyas na ginanap sa Kawayan City, Isabela, tagline David's Gambit. Ayan, maraming salamat po Boss David Almirol Jr., ang ating kapartner sa Kamatyas. Ayan, kitang-kita nyo po sa kabilang board, nakatingin talaga si Boss David. Talagang mahilig sa chess, love niya ang chess, at nakatingin siya sa top board between non-titled player Mac Dominic Lagula, 2043 ang rating, at I am Joel Cholo Banawa, 2378. Ito po ay crucial last round. Kapag nanalo si Cholo, champion. Pag natabla, sa malamang champion pa rin, ano? Pero pag natalo, ayun, medyo may mix ng tie breaks na mangyayari. Samantalang si Robert Mania naglalaro po sa ibang board at naghahangad ding manalo, syempre, para maka-scramble sa last round standing. Okay, start na kagad natin. Ipe-play ko na po. Ayan. Final round. Ayun. Ano ba ang gagawin dito ni Dominic? Nag C4, English opening, at nag G6 muna si IM. Nakiramdam muna. Fianchetto system, Bishop G7, G3, at nag D6, Bishop G2, Knight C6. Okay. Nag E4. Okay. Ideally, yung Knight ilalagay sa E2. Nag E5, Knight GE2, Bishop E6, nag D3, support sa C4, at nag Queen D7. Medyo nakikiramdam lang din dito si IM Banawa kasi Queen D7 hindi pa dinidevelop yung Knight. Hindi pa inilalabas ang baraha kung sa F6 ba i-develop or sa E7. Napaisip dito si Dominic. Medyo iba kasi ang sequence na in-apply dito ni IM. Ayan, so waiting lang po sa mga nagtatanong, no? Nabasa ko yung mga chats nyo kung saan ang next na lugar. Waiting lang po, ipopost namin sa Facebook page Kamatyas. Kaya sa mga hindi pa po nakakapag-follow sa ating Facebook page Kamatyas, mag-follow na kayo mga Kamatyas. Yan. Marami pang hindi naka-follow doon na mga nasa Facebook naman natin, nasa YouTube natin, sorry. Ayan. Only here at Kamatyas. Ayun. Magagaya ang lahat sa atin. Pero ang torneyong ito na free registration, free food for the players, medyo mahirap gayahin ito mga Kamatyas. Ang laki ng budget na kailangan na ilabas talaga eh. Medyo masakit, pero kapag ang sponsor ay nagmamahal sa chess, baliwala yun. Talagang sinserong bibitawan ng budget para sa chess community. Knight D8 at nag-castle. Ayan, ang idea ng Knight D8 ay to play C6 to neutralize the Knight. Nag C6 at umatras lang. Sa E3 umatras. Okay? So dito, pagka ganitong pattern ay F4 ang talagang kaabang-abang dito. Kasi may paparating na F5. Very strong for white. Bishop H3. Okay? F4. Ayan na. F4. Ito na lang yata mga Kamatyas ang medyo mahirap-hirap gayahin sa atin. Kasi yung analysis natin and everything nagagaya yan eh. 'Di ba? Pero itong application sa chess community, tournament with free registration and decent prices with free food, medyo mahirap nang gayahin ito mga Kamatyas. Liban na lang makatiming ka talaga ng patron sponsor like National Master David Almirol Jr. Well blessed tayo kasi si Sir David talagang masugid na tagapanood natin sa YouTube videos. Before, even sa ngayon, nanonood pa rin siya ng mga videos natin. Enjoy na enjoy siya. Kaya marami pang mga exciting events na paparating ang Kamatyas. Abangan nyo po. Okay, meron pa tayong 11th edition and the upcoming round robin tournament with foreign grandmasters. Tindi, mga Kamatyas, matindi. Para siyang si Sinkfield Cup, si Sinkyfield ng Pilipinas, si Sir David. Kaya malaking pasasalamat po kay Sir David at napakasagana ng Kamatyas dahil sa kanya pong
ah, generous support. Yun. At talagang tuwang-tuwa ang chess community. Kasi halos umiikot na po kami, no, sa iba't ibang lugar. Sa mga iba pong lugar, baka next year, tingnan natin. Nakaikot na kami sa Mindanao, sa Coronadal City. Itong nakaraang 9th edition namin. Ngayon naman, Isabela, sa ulo ng Pilipinas. Ayan. At itong F4, malakas talaga yan. Napaisip dito si IM Banawa kung ano ang gagawin niya. At kapansin-pansin na medyo undeveloped pa ang kingside. Undeveloped pa. Napaisip, mahirap, no? Mahirap. Kasi pag kinapture, takes lang din ng pawn. Tapos F5, ang hirap ng paparating. Dito pa lang sa pormahang ito ay masasabing napakaganda ng position dito ni Dominic. Nag-knight e6. Si Dominic po ay NCAA player, kung hindi ako nagkakamali. Kilalang kilala sa Manila yan, no? Taga diyan pala siya sa parting norte. Malayo pala, no? Ni-recruit lang pala siya sa Manila. Malakas yan. Notable player yan sa Manila, hindi basta-basta. Kaya kahit yan ay non-master, kilalang pumipisak talaga ng master yan. Kahit sa Manila pa lang. Maraming magagaling po na player sa norte. Yan, sa Isabela. Kala ko pag mga liblib na lugar, medyo parang hindi sasabay pero sumasabay Nag F5 yan talaga. Ang typical way dyan to give pressure, no? Para ma-press ang black. Yan talaga. Okay, ipit. Pit-pit kagad sa opening si IM Naunahan, napormahan kagad dito ni Dominic. What a last round opening by Dominic. Pressing talaga, pang-ipit talaga. Nakuha niya ang advantage sa early stage. At dito talagang nag-knight d4, ayan. Gumalaw na yung knight. So, ano magandang gawin dito? Evaluation bar, slightly better for white. Pero habang tumataas yan, nako, magiging clear advantage na yan. Matyagang nag-iisip dito si Dominic. Ginagamit ang oras. Yan talaga yon, mga kamatsasa. Huwag kayo masyadong bilis-bilis tira. Okay lang mabilis pero dapat ang content solid. Huwag po kayong bibilis ang tira na mabilis lang ang kamay pero ang laman malambot. Dapat may lalim. Ganun palagi. Ha? Hindi baling yung oras ang maubos. Huwag lang ang position. Laging ganun ang sanayin nyo. Kasi once na makatira kayo ng mabigat, naku, makaka-recover ka rin naman Hindi yung sasanayin natin na bilis-bilis ang kamay sa blitz-blitz natin. Kaya hindi po advisable sa mga beginners na mag-blitz-blitz kagad. Dapat nagsusolve ng puzzle, naglalaro ng rapid or long game, mas maganda. Pero medyo mahirap na kasing magkaroon ng sparring sa longer time control sa panahon ngayon kasi naiinip. Usually makakalaban mo, blitz talaga yan. Pero liban na lang pag talagang occasional, no? Or customized training, sparring, pwede nyo hamunin ng rapid o kaya long game, mas maganda sa mga beginners po. Para masanay muna ang pag-a-analyze natin ng masinsinan at ma-develop ang pag-iisip ng tama. Okay. Di makatira si Dominic sa knight d4 na yan. Iniisip niya siguro kakapturin ba yan? Or magbi-bishop d2? Ano ba talaga ang magandang gawing decision dito? Ayan, kaya napapatagal si Dominic kasi iniintindi niyang mabuti pag kinapture yan, takes saan pupunta ang knight. At ano pa yung mga paparating na position na pwedeng matanaw. So yan po ang mga malalakas na player. Hanggat maaari, ina-analyze mabuti ang mga paparating
na situations na pati gagawin ni Cholo, tinitignan niya saan dadali ng knight sa G8, sa E7 ba or sa F6, magka-castle ba sa queenside. Napatagal dito. Lamang na ng 3 minutes si IM Banawa. Ayan, kalaban dito ni National Master David sa kabilang board ay ang pambato rin ng Isabela. Alam ko player yata ni IM Cholo kasi pareho niya ng jacket eh, oh. Oh, nakakatuwa, no? Ayun, nag-B4. Nag-B4. Yan po ang panimplang ginawa ni Dominic dito kasi medyo nararamdaman niya sa isang banda na po pwedeng mag-castling sa queenside dito si IM Banawa. Kasi kung inyo pong titignan, kung magka-castle dito, saan muna dadalhin ang knight? Eh nakaporma na ang F5. Kung makakapag-castling ang black sa kingside, no problem. Kasi nakalatag na yung kingside pressure eh. Ngayon, nag-apply naman dito ng B4 para pang-ready, pang-abang, na kung sakaling ang black ay magka-castling sa queenside, mag-a-apply ng something, mga likot-likot dyan sa queenside para maka-atake, maka-pressure. Ayan. Okay. Ganda ng tira din na B4, no? Lakas. Galing, ang galing ng B4. Sulit ang pinag-isip dito ni Dominic sa kaniyang oras. Kaya ganun po yun eh. 'Di ba? Tumagal kang tumira. Pag tira mo ng mabigat, mapapaisip din ng kalaban mo. Di naman pwedeng bibitaw lang ang kalaban mo ng ganun-ganun. 'Di ba? Mababawi din ang oras. Kaya ang technique ng ma-flag mo ang kalaban mo. Tawag nila dun sa English, ipa-flag mo eh. 'Di ba? Sa atin kasi uubusin mo yung oras ng kalaban. Ang technique ng pampaubos ng oras ng kalaban, mabigat na tira pa rin. Doon ka pa rin mauuwi sa heavy quality move, mga kamatsas. Heavy quality move. Kaya eto, talagang masinsin na nag-a-analyze din si IM. Tinitignan ng mga pasikot-sikot dahil yung B4 hindi biro, may lalim talaga. Galing. Yan ang last round game. Talagang madiin ang bawat tira. Tingnan nyo, walang titulo yan si Dominic, oh. Pero malakas. Ganyan kasi sa Pilipinas kasi medyo late na i-apply sa atin na must be federated all tournaments. Late na i-apply. Kaya medyo hindi balanse ang lakas ng player sa atin sa rating. O, rating ni Mac Dominic dito, 2043. Kung ako mag-a-assess, dapat mga 23 na yan. 23 to 24. Yan ang actual strength ni Dominic. Pag na-condition pa, baka tumaas pa. 24 to 25, even Grandmaster level. Possible sa atin yun eh. Marami sa mga sulok-sulok ng Pilipinas, kahit walang titulo, naku, minsan tumitira ng Super GM, di mo akalain na matitira ng isang non-master player na mababa ang rating, like Robert Mania. Diba? Sino aakala na pipisakin niya ang 2 masters? Consecutive 2 games? Dalawang master pipisakin. Sino mag-aakala nun? Nabanggit ng isang player ng isang arbiter ko na parang Niman ah. Di ba? Mapapaisip kasi isang banda. Over the board tournament ito, hindi naman online eh. Kung online, baka siyempre may hinala sa isang banda. Pero pagka over the board, napakahirap patunayan nun. Malakas talaga si Robert Mania. Ayun, nag-H5. So, nag-decide dito si IM na kumiliti, kumounter pressure sa kingside. And, yeah, he wants to play H4. Ayan. Para magkaroon ng pressure sa kingside. Ako, napapa-English tayo. Nosebleed. Ito po kasing si IM Banawa, lumaki po sa US. Kilalang kilala ng parents ko ang kanyang magulang dahil kasabayan ko yan nung bata, yung magkapatid na yan eh. Joel yan at Jake eh. Kami-kami lagi nakikita sa kiddies. Kami-kami nung bata. Ayun, tumira na. Nag-bishop B2. Okay. Okay, basta ma-develop lang. So, naka-develop na mga minor pieces.
Ang kaibahan lang dito, late ang development ng kingside ng black. Kasi sa opening, hanggat maaari maiangat ang queen, at kapag nag-connect ang mga tore, sign yon na maganda ang opening na ginamit. Kapag disconnected ang dalawang tore, nagbibigay yan ng something defect or problema sa position, mga kamatsas. Kaya kailangan makadevelop ang mga pyesa hanggat maaari ng mabilis sa opening para maganda ang outcome ng middle game. Okay, lamang na sa oras dito si Dominic. At si Dominic po, yan, tawagin ko na lang sa kanyang nickname na Macdo. Kasi McDominic eh. O nga pala sa Manila tawag dito Macdo. Kita-kit sa Macdo. Ayan, na-commercialize pa ang Macdo. Pag sumikat si Macdo, naging Super GM ito, pwedeng kuning model ng Macdo ito. Diba? Kakagat lang siya ng burger and bibigyan siya ng branch ng Macdo. Oh, 'di ba? Macdo kasi tawag sa kanya eh. So maganda ito, tuloy-tuloy lang na puro federated tournament sa Pilipinas. And yan din po talaga gusto dito ni Boss David, na ang tournament ng Kamatsas must be federated to give the opportunities sa ibang mga players na hindi pa nagkakaroon ng FIDE ID. Pag nagkaroon kasi kayo ng FIDE ID, maitatala na ang pangalan nyo sa World Chess Federation. Pwede ka nang sumali sa iba't ibang federated tournaments. Pero kailangan maging member ka muna ng FIDE. Okay? Yan po. So, malaking bagay ang mga federated tournaments dito sa Pilipinas para magtaasan ng rating. Ayan. So, soon, baka magkaroon naman tayo ng standard time control. Sa standard po kasi doon nagkakaroon ng titulo eh. Queen E7. Queen E7. Bakit kaya? Queen E7. Okay, waiting lang si IM Banawa and H4 din. Ang tina-timing niya kasi yung H4 wala pang bisa kasi mag-a-advance lang eh, mag-G4 lang eh. Hindi pa pansinin. H3 checking, H1 hindi pa pansinin eh. Kaya itong Queen E7, meron ding idea to play Queen G5. Hindi pa makain-kain ni Dominic yung ni Macdo yung knight sa D4 kasi pag kinapture eh mas magiging powerful ang bishop. Magagamit pa yung E5 square kaya hindi muna, binibitin muna ang knight dyan. Okay. At dito, nako, late na sa development ang black, no? Late na sa development. Pag late sa development sa opening, kasi ang puti middle game na eh. Ang black medyo na-delay, nasa opening stage pa lang siya. Merong application or merong principle dyan na ginagawa to take advantage sa delayed developments ng other side. Yan, nag-iisip dito si Dominic kung ano yung mga break na pwede nang gawin, mga pasabog na atake, ano na yung mga gagawin para maka-atake na. Samantalang late pa ang developments ng black dito. Okay, gamit lang sa oras. Lamang pa rin naman sa oras. Pag lamang kayo sa oras, mga kamatsas, gamitin ng tama. I-convert sa paghahanap ng madiin na tira. Heavy punch dapat. Okay, matyagang nag-a-analyze si Macdo. At ginagamit din naman ni IM Banawa ang pagkakataon samantalang umaandar ang oras si Macdo. Nakatingin din. Okay? Para magamit nyo ng efficient yung oras. Pwede nyo rin namang gamitin ang oras ng kalaban nyo sa pag-a-analyze. Para pag tira niya, at least marami ka na rin na-analyze. Ayun, tapos na ang game ni Boss David sa kabila. At si Boss David po kasi
mapagmahal sa bata. Napansin ko sa kanya. Very supportive siya, no? At pati yung moral ng bata pinapataas niya. Minomotivate niya yung coaches, yung magulang ng bata. Pag nakakausap niya, talagang nakakatuwa, no? Bibihira po ang katulad ni Sir David na nagmamahal sa chess. Bibihira. Naswertihan po ng Kamatsas na siya ay naandito. Kaya sa akin po, lahat ng programang maganda na po pwedeng gawin ng Kamatsas, iniisip ko for chess community. Kasi nandyan ang sponsor natin. Ako po yung taga-forma naman kung ano yung mga magandang gagawin. Ayan, pinapa-approve ko sa kanya. Then once ma-approve, go. Ganong ka-happy ang chess. Okay, dihado na sa oras dito si Macdo. Pero ginagamit niya ng madiin ang kaniyang oras. Para pagbitaw, madiin talaga. Ayan, may tumatawag sa akin sa Messenger. Pasensya na po kung naririnig dito, ha. Di ko na lang pansinin. Okay. Hindi ko na i-silent yung phone ko, tumutunog yung Messenger. Sa akin ba yun? Ay, oo nga, sa akin nga. Sorry. Ang tagal ng tunog, pero huwag nyo nalang pansinin, ha. Sorry po kung nakaka-distract sa inyo. Yung iba naman nag-a-analyze, nakatingin sa taas, nakatingin sa malayo. Like Nakamura, di ba? Tumitingin sa taas, pero nakakapag-analyze ng klaro yon. Meron din naman, nag-a-analyze, talaga nakatutok sa board. Yun talaga normal, typical yon. Okay, nag C5. Sa tagal ng tinira ni Macdo, napakaganda ng C5 at kinapture kagad ni IM Banawa. Yung C5 po, stockfish move. Engine, excellent move yung C5. No? To take advantage sa undeveloped pieces ni IM Banawa, ay talaga, napakaganda ng C5. Yan ang right timing para bulabugin ang posisyon. Nag-sacrifice ang isang pawn si Macdo, pero napakaganda. Bakit? Undeveloped pa. This is the right timing to attack, mga Kamatsas. Yan ang pinakatamang application. Kaya, yung nakita ni Macdo na C5, stockfish move. Mistulang, nag 2500 to 2600 strength siya dito. Para siyang super GM dito sa application. Nakita yung C5, oh. Engine move na yon. Tindi, no? Ang tindi ng understanding. Marami talaga tayong non-titled player malalakas. Kaya sa mga non-titled player dyan, huwag kayong mahihinaan ng loob. Baka iniisip nyo, ay may edad na ako, late na ako, hindi na ako gagaling pa, di na ako magiging master pa. Naku, nagkakamali po kayo. Sa Pilipinas, maraming ganun. Hindi balanse dito eh. Hindi pa tunay. Maniwala ako kung tayo po ay kagaya ng Russia, kagaya ng US na matagal nang nai-apply yung FIDE ratings, talagang fit na sa strength ng player sa rating na meron siya. Pero dito sa Pilipinas, hindi pa po ganun eh. Siguro, mga 2 to 3 years pa bago natin makita yung lapat ng rating sa actual strength ng player sa atin. Sa ngayon kasi marami tayong non-master, walang title, pero I believe mga IM and to GM strength pa. Ganyan dito sa Pilipinas. Kung matagal na i-apply yung federated, matagal na sanang nagliliparan yung mga titulo sa atin. Dami nating title player. Si Macdo para sa akin, naku, pinakamababa niya, National Master. Sa ganyang lakas. FM pa nga yan, or FM to IM pa nga yan din eh. Yung ganyang tira. Hindi tira ng isang 2043 yan, hindi ganyan ang tira ng ganyang strength po. Bigat ng tira, C5, engine move. Nakuha. Ang lakas. Okay, and nag-knight h6. Hindi na kinapture ang pawn sa c5. So mamaya po, babalikan natin ano ang nasa likod ng sacrifice pawn na yan. Tingnan natin yung lalim. Dadive tayo mamaya. Gamitin din natin ang computer engine para mas kita ng malawak kung ano ba ang laman nasa likod ng nasabing sacrifice pawn
So, mas inintindi na lang ni IM yung knight h6. No? Ayun. Para mag-decide na yung f5 pawn na kumapture na ba. Kasi iritado na yung f5 dyan. Nakasubo na yan dyan eh. Ayan, nakapasubo na. Sa end part po ng video, ipapapanood ko sa inyo yung interview sa nag-champion. Ha? Yan. Pero bago yon, papakita ko sa inyo yung final standing. Three minutes. Blitz time. Blitz time. Pero maingat na maingat pa rin nakatingin si Macdo sa gagawin niya. Talagang nahirapan si IM Banawa dito. Napalaban. Kinapture na. Yun na nga. Nairita na kasi sa pawn eh. Takes. Nag-knight takes d4. Siyempre capture. Saan dadalhin ng knight? Knight to c4. Good move. Very strong. Mayroong malakas na paparating sa d6 square. Ingat na ingat. Precise ang pag-handle dito ni Macdo. Yung proseso ng pag-control niya ng nerve ng position, grabe. Napakaswabe. Professional talaga ang dating. Okay, may paparating na malakas na knight d6. Ano ba, knight f7 ba? Para makover yung d6. Knight f7, no? Kasi malakas yun, very vital. Pero pag nag-knight f7, syempre, isinasaalang-alang pa rin dito yung paparating na rook takes knight, sacrifice, mga ganun-ganon. So, dapat i-consider din yun. Kaya, nakaka-pressure din talaga. Okay, time check. Lamang pa rin sa oras dito si IM Banawa. Ano na ang gagawin? Pag queen takes, ito kitang-kita pag queen takes. No, kahit hindi na balikan yan eh. Kasi may bishop a3. Kitang-kita, aatakihin ng queen and next move, may talon ng knight sa d6 with check. So kahit na hindi na busisiin kung anong mangyayari, merong kagad paparating na masagwa sa black pagka ganun ang nangyari. Check, tapos expose ang king sa gitna niya. Naku, sabog bigla yan. Sabog bigla. Isang tingin pa lang kahit hindi na i-analyze pa ng masinsinan. Ayun, sabay knight d6. So aroy. Sabog ang position. Expose ang black king. So, eto talaga ang medyo pwede dyan. Or, ano pa kaya? Grabe yung black king, nasa gitna pa rin. Ayun, lamang na sa oras dito si Macdo. Talagang kahit sino naman, kahit ako sa black dito, mapapaisip talaga ako ng mabigat. Mapapaisip talaga. Ayun, nag-decide na to play castle queenside. Para yung black king ay kapagtago dyan. Kasi nanganganib nga naman ang king sa gitna. Pero hindi pa rin sapat yan para masabing safe ang black king. Kasi may potential pa rin to play queen a4, rook b1, at magkaroon ng mga bomba-bomba dyan kung saan nagcastling ang black king. Ayan. Saan pupunta? Ano ang gagawin dito ng white para maka-atake ng mabilis on time? Ayan, nakita nyo po, no? Obserbahan nyo si Macdo. Matyaga siyang nag-iisip. Matyaga siyang nag-a-analyze. Pero ayan, knight d6 check ang paparating. Pwede na, knight d6 or queen a4 to attack the a7 pawn. Tumira na, queen a4. Ayun, good move.
Naku, lakas ng pressure sa A7. Sacrifice yung pawn sa C5. Malalim si McDo. Malalim. Oh. Sacrifice. Pero kitang-kita po ang laman na magbibishop A3. Paaalisin ng queen na dumidepensa sa pawn. Pag alis ng queen, may swabbing. Queen takes A7. Naku. Delica James ang tawag dyan. Delica Ding. Yun ang mahirap dyan. Nako, nakakaiyak ang position. Kahirap ng position, oo. Ayan, naharangan ng queen yung time. Oo, kasi nag-queen A4 no. Pasensya na ha. Pero tanaw pa rin naman 2 minutes pa si McDo and less than 2 minutes na lang si IM Banawa. Nag-king B8 para maproteksyonan ang pawn sa A7. Nakaamba kagad. Nag-bishop C1. Ililipat ang bishop sa F4. Naku, napakasakit ng paparating. Imagine niyo po pag naka-check. King A8, may knight B6. Matik kambing ang mangyayari. Yan na yung paparating. Sakit niya, no? Nakahanda na pala si McDo doon. Kinapture na ang sacrifice pawn. Yan. Ano naman ang nakahanda dito? Magbi-bishop A3 pa ba? Kaso pag nag-bishop A3, alis ang queen, ang A7 pawn ay protected na. Iba na ito sa yung king nasa C8 kanina na nasa B8 na ngayon. Pero, mayroong good move dito. Makikita kaya ni McDo ang engine move na yon na napakalakas. Tingnan natin mga kamatyas. Nandito na, malapit na. Malapit na. Ayan, may kanta doon sa Isabela na alala ko. Yung naglalaro-laro kami ng Blitz. And now, the end is near. Saan ba na-encounter yun? Doon kila Kuya kila Sir Bildy nung naglaro kami with Mayor Alejandro. Pag losing na kumakanta na And now, the end is near. Nagkakantahan. Ang tinira. Ayun, nag-rook B1. Good move. Stockfish move yan, Nag-king A8 umilag. At nag-bishop A3. Inatake ang queen sa C5. Excellent move. Lahat. Mga kamatsas. Gravity talaga. Gravity. Ang mga bitaw ni McDo dito. Parang super GM ang application niya. May rook B1, may bishop A3. Ayun. Nag-queen G5. Napatingin si McDo sa mga potential na pwedeng gawin ng black na papasukan, na makakagulo-gulo sa white, and tumira kagad ng H4 para ma-misplace ang queen na tumokontrol pa sa C5 square na kapag nawala ang queen, may bishop C5. So yan po ang purpose dito ng H4 para yung queen mabitawan ang C5 square. Pero bullet time na dito, less than 1 minute, nag queen G4. So sinilip ni McDo yung mga check-check pero haharang lang yan. Kaya tinuloy pa rin niya ang malakas na atake and tumira kagad ng A6. Kasi kung check baliwala, may rook F2 lang yan, Baliwala. Yan. So nakatitig pa rin si McDo sa mga possible pasok-pasok. Kasama yan sa pag-iingat na hindi na makakuha pa ng mga tricky swindle lines ang black. And ayun po, malapasel na ginawa. Sacrifice the rook! Sinabi nga naman ni Gotham Chess. Sacrifice the rook! Yun ang nagpasikat lalo kay Gotham Chess yung mga sigaw-sigaw na gano'n Hintayin nyo yung blunderation sa sigaw ko. Kinapture kasi persado, kakapture na yun And bakit ba sinacrifice? Yan po ang laman. May knight A5 check at napasandal ng kaunti si McDo. Kitang-kita ang pagka-relax ng kaniyang itsura. Nakipag-shake hands na dito. Palakpakan ng mga tao. Ayan. Congrats kay McDo. What a very strong non-titled player ng Pilipinas. Ayan. Sabi po nila, National Master daw
May nagkasabi naman FIDE Master, pero tinignan ko talaga. Tinanong ko sa arbiters ko, hindi raw talaga master yan. Kinonfirm ko lang, no? Baka mamaya kasi masingitan tayo na, Coach, master yan eh. Wala, tinanong ko yung arbiter ko sa FIDE, hindi rin naman po FIDE Master, walang record. Non-master talaga. Only 2043 but he played like 24 to 2500 application. Ganun katindi, no? Napakaganda po ng nangyari sa last round. Nagkaroon kasi ng scramble sa points, no? Walang tabla-tabla. Yan ang maganda kapag ang scoring system natin ay 3 points for win, 1 point for draw, 0 for loss. Naiiwasan natin yung mga tabla-tabla. Laban talaga. Kasi pag nagtabla, yung nasa likod, tatalon yun, di ba? Makakasingit ng magandang score yun pagka nagkatalo yun. So dito, ang napigilan ng scoring 3 points for win, yung mga tabla-tabla sa last 2 rounds especially. Naglalaban talaga. So maganda yun. Yun naman talaga ang goal ng organizer, ng sponsor. Maglaban ng mga players para magkaroon ng magandang show and nandyan lagi ang palakpakan. Ayan! So ito po ang final standing. Sa last round results muna tayo. Si Mania po ay nanalo sa last round against 1858 Chala Ricky. Ito po, tingnan nyo naman ang final standing. Nagkaroon kasi ng tie eh. Final standing. Ayan o. Dahil si Robert Mania po, ang mga nakalaban niya, kasi tumagpa siya ng 2 master, tapos naabot niya pang makalaro si IM Banawa, kaya mataas ang kanyang tie-break points. Siya ang nag-champion. Tied sila ni Macdo. Dito po kasi pag tied score, hindi hati sa pera eh. Bukod pa rin. Third, si IM Banawa. Okay? At congrats kay Robert Mania. Bago pa natin ipakita ang iba, ay akin munang ipapanood sa inyo ang interview kay Robert Mania. Panoorin niyo po ito. Hi, ako nga pala si Robert Mania, taga San Pablo, Isabela. Actually, sir, ang preparasyon ko talaga, iwas bisyo ako, sir. Hindi ako nagbibisyo, nag-prepare talaga ako, sir, sa laro. Talagang yung mga opening, sir, inanalyze ko. Hanggang yung paano magdepensa, ganun, sir. Yung timing na tira, ganun lang, sir, ina-analyze ko. Tapos, at saka, syempre, tinulungan din ako, sir, ng aking boss sa pag-analyze, si Engineer Deo Villamente, yung district engineer ng Ilagan City. Yun lang po, sir. At saka magdasal lang. Dasal po. Yun ang... Nung nakita mo yung mga pairing, tapos nakita mo na yung mga kalaban mo, master, anong pakaramdam mo na ba? Wala, yes, sir, kinakabahan po. Pero nakita ko lang sa laro. Enjoy ko lang ang laro, sir. Kung manalo, matalo, basta ginawa ko lang yung best ko, sir. Lahat ng tira, lahat ng variation, sir, na opening, sir. Kinakalculate ko, sir, ng kung may threat ba, sir, o wala, o tinitignan ko ng mabuti, sir, para hindi ako mablunder, sir. Para walang tactics na paparating, sir. Ganun, sir, ang preparasyon ko. Ikaw yung nanalo, anong pakaramdam mo? Siyempre, sir, masaya dahil first time nag-champion dito sa Kamatkas, sir. Diba, kasi anong gusto mo sabihin sa kay Sir David, kay Coach Nava na nag-tournament dito sa lugar? Maraming salamat po pala sa kay Sir David Admirol saka kay Coach IM Nava sa Kamatkas, sir. Yun lang po, sir. Okay ka, sir. Ayan, nakaka-inspired talaga si Robert Mania, no? Sana ma-inspired po ang maraming non-titled players sa buong Pilipinas dahil sa ipinakita ni Robert Mania at ni Macdo Lagula. Ayan. At syempre, ma-inspired din tayo sa mga masters natin kasi hindi po magiging master yan kung hindi nila pinagsumikapan na maabot ang title na meron sila. Mahirap kunin ang IM, mahirap kunin ang FM, NM, pinagpapaguran po yan. So sana
maabot din natin yung kanilang mga titulo para mas dumami pa ang tituladong player dito sa Pilipinas like Russia, India, China. Sana mahabol natin yan. Ano? Ito po ang mga nanalo. Pakita ko uli sa inyo. Yan po ang ating top 3. Congratulations once again. Champion Robert Mania, second Macdo Lagula, and third place I am Cholo Banawa. Ayan, nasa magkabila kami ni Boss David. At ito naman ang mula 4th hanggang ika-10th place, FM Mark J. Bacojo, Lordwin Espiritu, Anwar Kabugatan, Leonel Querezo, Sheralvin Garcia, Romark Ramones, John Clifford Labog. At para naman sa ating mga category winners, Top Senior, Top Junior, Top Kiddies, Top Lady, Top Kawayan City, and Top Isabela. Sila po yon. Ricky Echala, Cyrus Galanza, Melchor Foronda III, Diana Banawa, AFM, Joash Alton Gumiran, AIM Martin Gaticales, and Daniel Tagufa. Ayan mga kamatsas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa istoryang naganap ng 10th edition Kamatsas. Marami pa pong paparating na mga events. Nandito lang po si Coach I.M. Nava sa Kamatsas with Sir David Almirol Jr. Magbibigay ng serbisyo sa chess community. Suporta po kayo mga Kamatsas. Maganda po ang hinaharap ng future ng chess dito sa Pilipinas. With Kamatsas, isusulong namin ang mga magagandang tiradang good move. Isulong mo ang tamang tira. Sabi nga ni GM Torre. Ayan, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.